Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Kuya Kedo Official. So siya po ay isa sa mga masugid nating tagapanood. At siya po ay dating isang ordinaryong security guard at ngayon daw po dahil isa sa mga dahilan kung bakit siya naging nakapag-apply ng security officer license, no? Siya po ngayon ay isang SO na, no? Security officer, ay dahil daw po sa ating channel. So tayo po ay natutuwa, no? At tayo po ay may natutulungan na ganito. So maraming salamat po Kuya Kedo Official sa patuloy na pagtangkilik at sana po ay maibahagi din po natin sa iba ang channel na ito at yung mga video na kung saan lalo pa po tayong makatulong sa kapwa po natin mga security professional. Okay po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Article 6 at sa susunod po yung Article 7 ng ating Revised Penal Code. No? Yung Article 6 po, ito po ay naglalaman ng consummated, prostrated, and attempted felonies. No? So, ano po ba yung pagkakaiba ng consummated, prostrated, no? At attempted felonies, no? So, sila po ba ay punishable under the law? Kasi marami pong nalilito o nagtatanong, hindi naman isagawa yung krimen, bakit kailangang sampahan ng kaso or what, no? O kaya naman nakita ko nagnakaw na, bakit hindi pwedeng sampahan ng kaso? Nakita ko isinilid na. No, let's say yung mga shoplifting incident sa mga mall or department store, mga supermarket, no? Minsan may mga security professional pong nagtatanong, bakit hindi po pwedeng makasuhan kung yan po ay nakapagsilid na? No? So ito po, no, sasagutin po natin to sa pamagitan po ng Revised Penal Code. Okay po? So sabi po rito sa Article 6, no? Consummated, prostrated, and attempted. No? Consummated felonies as well as those, no, which are prostrated and attempted are punishable. So ibig sabihin, pwede pong maparusahan sa ilalim po ng batas. Pero po, ito po yung sinasabi nila rito. Ano po pagkakaiba ng tatlo, no? A felony is consummated when all the elements necessary for its execution and accomplishment are present. Ibig sabihin, pag sinabi pong consummated, no, that is a complete crime, a fully complete crime. Meaning all the essential elements, no, all the essential elements para maisagawa yung krimen ay nangyari po, no? So a fully complete crime, no? So lahat po ng acts of execution nangyari. Okay? Pag sinabi pong prostrated, so sabi nito, and it is prostrated, no, when the offender performs all the acts of execution which would produce the felony as a consequence, but which nevertheless do not produce it by reason of causes independent of the will of the perpetrator. Ibig sabihin, sinasabi pong prostrated, kalimbawa, no? Lahat ng acts of execution ay ginawa ng perpetrator or ng offender, no? Let's say ang pinag-uusapan po natin ay halimbawa po ay murder, no? Pagpatay. So, binarel, no? Talagang ang intensyon talagang patayin yung isang biktima. At pagka baril niya or pagkasaksak niya, tumakbo. Subalit dahil halimbawa merong nakakita ron sa scene of the crime, no? May nakakita at nagkaroon ng quick reaction, assistance, no? So, dinala agad sa ospital or meron siyang first aid na ginawa at himalang nakaligtas, no, yung isang biktima. So, yan po ay masasabing prostrated. Okay? So, meaning, sabi diyan, hindi natupad yung objective ng krimen, no?
because of the causes, no, independent doon sa will ng perpetrator. Kasi ang will niya patayin eh. Pero dahil nakaligtas, so independent, no, causes independent to the will of the perpetrator. Yung po ibig sabihin nun. Okay? So, yung pangatlo po, ano sabi rito, no? There is an attempt. Ito na po, no? Yung attempted po. There is an attempt when the offender commences the commission of a felony directly by overt acts, no? And does not perform all the acts of execution which should produce the felony by reason of some cause or accident other than his own spontaneous desistance. So, attempted po, halimbawa, the offender perform all the overt acts, no? Pero, no? But does not perform all the acts of execution. Ibig sabihin, lahat na, yung overt acts, no? Ginawa ng offender, pero hindi niya na perfect o hindi niya na nagawa lahat ng acts of execution. No? So, yun po yung attempted. No? So, ibig sabihin, halimbawa, so dito nagkakaroon ng tinatawag na lack of completion. No? Due to external cause or accident, no? Other than the offender's voluntary backing out. So, nagkakaroon ng, ibig sabihin, pag sinabing attempted, no, ginawa niya yung krimen, pero, let's say, dahil may, let's say, halimbawa, no, magnanakaw, di ba, magnanakaw, nag-shoplift, pero halimbawa, dahil nakikita niya na parang binabantayan na siya, at minamanmanan na siya, no, so parang hindi niya maisagawa yung kanyang paglalabas ng item. Kasi may nakabantay eh. O kaya naman, may papatayin or merong dudukutan. No? Dahil may mga nakatingin, hindi niya maisagawa yung paglaslas ng wallet or ng bag doon sa kanyang bibiktimahin. So dito sinasabi, lack of completion due to external cause or accident rather than the offender's spontaneous desistance. Okay po? So, sabi po ng Article 6, generally, pag consummated, prostrated, or even attempted, yan daw po ay punishable under the law. Okay? Pero, doon po sa ating tatalakayin na susunod sa Article 7, yun po yung isang tanong dyan, no? When light felonies are punishable. Kailan daw ba punishable ang light felonies? So, abangan po natin sa susunod na video. Muli, yan po muna. Maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.